Magandang araw mga kuha. So ito no, bagong umaga. So ang gagawin namin ngayon ay yung sa isda. So dito na kami sa barracks at naghahanda, no? Alas 5 pa lang ng umaga. So pupunta na namin yung sa isda. Sa harap ng barracks namin mga kuha, yun yung butas oh. Ayun, kitang-kita na, no? So pangalawa yan sa gagawin namin. Yung sign yan mga kuha, ang nagtuturo nyan ay yung yan yung nagtuturo dyan. Tapos ang nagtuturo naman dyan ay itong puso, yan o, yung may bato sa baba, ayun o, yung bato na tinutukudan niya, yung ano, yung isang bato para hindi malaglag. Pero puso yan, nakapuso yan. So ang target namin, dahil yan ang tinuturo ng araw na yan, no, kinat yan, yung bato na yan, kinat yan, sinadyang kinat para sa butas na yan. Pero yung butas na yan, pailalim pa, papunta roon sa ilalim yung butas niya. Pero ang target namin ngayong umaga ay yung nandun, makakakuha. Ayos. So ayun na nga mga kuha, no? Nandito na kami. Bali 5 kami, madadagdagan pa yan, mga 3, 8. So ayun yung isda doon mga kuha. Ayan yung isda, no? So medyo malinaw-linaw ngayon dahil umagang umaga. So ayan yung isda. Ayun yung ano niya, yung buntot niya, tapos nakaganon siya oh. Yan yung buntot niya oh. Tapos yung ulo, yung mata, back siya. Tapos yung nakaharap sa tubig, pero hindi naman siya umabot sa tubig, parang patalon siya ng tubig. So yan yung target namin ngayong araw. At sa susunod na mga araw pa kunin namin kuha ngayon. So ito yung kakaiba dito mga kuha, kasi ito yung parang tinitingnan nung isda, no? Parang ayan yung pinaka ano nyo, hindi natin mababaan, pero ayan yung pinaka pointer nyo, ayan, no? So kung titingnan mo yan doon, parang puso yan, pero dyan kami nagtaka mga kuha, yun no, hindi lang kasi makita, no? Madilim, pero yan ay parang mga nakapile, nakabox yun, no? Parang nakapile na bato. So sila, handa na yan silang maligo at titingnan yung ilalim na yan. Malamang malalim yan, so kailangan namin hagdan ng hagdanan dyan. So yan yung target namin na tinuturo nito. Pero mayroon pa akong nakitang sign doon mga kuha, sign na tao, para siyang tingnan natin mamaya, no? Hindi ko pa ma-explain, pero hindi ko pa kasi nalapitan. So ayun yung site namin doon, hanggang pataas may sucker load pala sa gilid ng sapa. So bago namin gagalawin doon, nagalaw na namin yan kahapon, pero hininduan namin kasi sucker load yung hahanapin namin, yung mga small depot kumbaga, no? Ito yung mga load na maliliit, no? Na pwede naming makuha kagad. Naglagay pa doon ng ano, naglagay niya naman doon ng ano, ng bagay, bakal, ayun no? Hindi ko lang makita, pero naglagay sila ng bakal, ayun no? Kita niyo yan, ayan no? Ayan no, ayan, bakal yan, no? So itong tinatarget nila yan, itong area na to, itong buong area na to, itong target nila. So mayroon silang makukuha dito.
Pero tatanggalin nga lang yung mga bato. Malamang may pinasukan, malamang pinto yan. Oh. No. So kailangan namin makuha yan mga kuwa. So ito mga kuwa, no, nababaan din natin. So kung tutusin, ito ay nagmumukhang puso. Ito, ayan, no, nagmumukhang puso. Pero ang pointing niya ay ito. Ang tinitingnan niya mga kuwa, ayan. So ano yung nasa madilim kasi, no? So yan lang yung bato na may nagbox, no? At potol-potol yung bato na yan. So pero parang naglock kasi yan, no? So yan ang target namin makakuha. Sa taas niyan, ayan yung anchor lock. Ayun yung may naka, o yung lalagay niya na tali, ayun, no? So dyan niya itatali para makababa dyan. So ang hapon ganyan din na paraan nila. Parang nagsabit sila dyan, tapos dyan nila nilagay, nasabit sila. Pero yung bato na nilagay nila dito sa baba, lumalaki yan, kaya nagiging maskip masyado. So parang bolt yan, no? So kailangan natin yan malaman kung anong mayroon dyan sa loob niya. So ito yung sign mga kuwa, no, na parang C na naka excellent sign. So bilog ito, bilog ito, daanan ito ng tubig. Bilog ito, ayan. Tapos may nakaumbok sa gitna, pero parang C din siya kasi C ito na may bilog sa gitna. So ibig sabihin ito ay excellent sign na may dalawang kahulugan, enclosed rock, no? Excellent sign tapos enclosed rock siya. So ibig sabihin nandito lang sa baba, kung saan itong excellent sign, nasa baba yung item. So nandito lang yung pinasukan nila. So nasa baba nito ang item mga kuha. So yan ang interpret ko dyan sa, yan ang pagbasa ko dyan sa kanyang side, no? Kasi sinadya talaga ito mga kuha. Talagang ginawa talaga siya. Tapos iniwan na bilog dito, iniwan na nakaumbok tong ito, no? So para siyang kuitan ng baso kung gano'n mo siya, no? So ang ibig sabihin nito ay nasa ilalim niya lang ang item, nasa nakapaloob sa mga bato, no? So ibig sabihin naka-pile yung mga bato doon, andun yung item. So tama yung nakita natin doon sa baba na parang mayroong pintuan doon mga kakuha. Ito din mga kakuha ay ganun din ang nilagay nila, no? So bilog din ito, no? Parang butas, nilagyan nila ng bato, ayan, no? Magkaiba yung bato na yan kasi magkaiba sa bato ng ilog. So yan yung bato. So baka mamaya may bubutasin dyan pababa, no? Parang nakalock siya dyan yung mga bato dun sa baba, para siyang padlock kasi, no? Yan ang pinag-aaralan ko pa ngayon kung paano namin napasok yung sa ilalim ito mga kuha. Sa ganda ng lugar na ito mga kuha, halos parang ayaw ko nang umalis dito, no? Talagang ang nature ay napakaganda. So dinadaanan ng tubig lahat ng mga kakainin ng mga sundalong Hapon noon, ano, ay pwede nilang kunin dito. Tapos lahat naman ng tubig pwede rin nilang kunin dito. So mabubuhay talaga sila kapag nasa tabing ilog mga kuha. So ito yung ilog dito mga kuha, no? Ito yung napakagandang ilog dito sa Del Norte, no? Lanao del Norte mga kuha. Ayun na mga kuha, no? Pagkatapos namin mag-almusal, so pinaplanuhan na nila, naplanuhan na namin
kung paano makababa dyan. So kailangan may makababa mo na tao tulad nyo, makababa na siya. So kailangan malagyan mo na ng mga kahoy dyan. Tapos pag lalagyan ng mga kahoy dyan, lalagyan naman to ng taytayan, ilalagay dito papunta doon, para doon yung pinto na yun mapuwersahan. Kasi pag di ka naka stable dyan, malalim yung tubig, hindi ka makakapwersa doon. Although na may matungtungan ka dyan ng bato, pero hindi ka pa rin makakapwersa kasi wala ka makapitan. So yan ang pinaka-technique na pwedeng makuha yan, hindi nakahangga doon. Yung hapon kasi, yung inaapakan nung naapakan nung lalaki na yun, no, yung kasama ko, dyan sila nagtali, no, tapos pababa. Dyan yung pagbaba naman nung item. So sign yan, sign din ito, itong yung napakan niya yan, oh. Yan. So parang angkla yan yung pagtatalian ng tali ng barko. Pero yan yung sign din dyan, katulad nung naka-excellent sign. So nasa baba niyan yung item na pinaghinalaan namin. So mga kuwa, nagawa na namin, no. Panurin natin sila. So kailangan may makapitan kasi sila dyan. Bale tol, ibaba mo yan. Doon mo ilagay, oh. Yan. Tapos tatalian na yan dyan, dyan. So sa ngayon mga kuha, gumagawa pa lang kami ng paraan para makababa dyan. Yung sayo, itali mo na yan dyan. Dyan. Dyan din, ganyan din yung ginawa ng hapon. Dyan sila nagtali. Kasi yung pinagtalian niya ng ano niya, yung yan. Yan din yung pinagtalian nila para makapasok doon yung item sa baba. So yan yung sign. Hindi na tinanggal. Tapos nasa baba yung inukay nila yun, oh. Ito. Dyan. So parang angkla yan, no? Parang angkla ng barko. Dapat ito siguro, kunin mo to. Kasi gagamitin natin yan sa ilalim. Yung tali na yan. Ito, dito yung tali, oh. So kaya yan yung napili ng hapon, mga kuha, no, na paglagyan. Kasi mabilis makuha yan, pero napakahirap kunin. Kasi una, tubig ka. Tapos nakahang ka dyan, so hindi ka makakababa agad. No? So kami, ilan kami? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. So hindi ka agad kami makakababa. So kailangan namin ng skeleton muna na mga hahawakan bago kami makagawa ng structure dyan ng mga hagdan. No? Kasi kailangan yun. Kasi pag wala kang hawakan dyan mga kuha, hulog ka lang sa tubig. Hindi mo talaga magagawa yung trabaho. Kunin mo yan. Yan, dyan lang yan. Itali mo dyan, no, sa ano. Yan. Kasi yan ang gagamitin natin dyan sa ilalim. Yan. O yan, dyan mo itali yan.
So yun o, isang kahoy pa lang yun, pero nahirap na hirap pa kami kasi hindi pa makakababa makakuha, no? So kailangan namin maka-establish din ng, ano, ng stable kami ba. So balikan ko kayo mamaya makakuha pagka medyo nakababa na sila. So ayun na nga makakuha, no? Nakababa na yung kasama namin, no? At tinitingnan niya kung square ba. Tol! Square ba yung bato na yan? So square talaga daw yung bato na parang pinail. Ayos yan, nakakuha. So yun na mga ako, no? Nakababa na kami at gumagawa na kami ngayon ng pagpapatungan ng kawayan para dito na kami dadaan dito. So hindi na doon kasi ano din eh, delikado. So dito na namin yan yung kawayan papunta doon. So lalagyan na siya na ngayon ng paglalagyan ng kawayan, yung patungan ng kawayan. So ayan o, napako niya na. So yan na yung maging stock ko para hindi yung nag-operate doon ay hindi maano ng tubig. So lalagyan na namin ng ano yan. So update ko kayo mamaya mga kakuha. Tingnan natin kung ano pa nagawa nila. So ayun na nga mga kakuha, no? Pinakuha ko sila ng kawayan kasi para gawing daytayan dito. Yan, papunta doon. Para kasi kapag galing sa taas, delikado. So kailangan lagyan ng kawayan dito, patay-tayan papunta doon. Para yung digger, hindi lalamigin, hindi siya nababasa. No? So dito ilalagay yan sa may puso na yan. Papunta doon. So yung purpose na yung ginawa namin na skeleton, yung purpose na makagawa kami ng kawayan at mayroong masandalan yung digger. So makakuha na kami ng kawayan, ilalagay dito taytayan para hindi na dadaan doon sa taas. Dito na sa dadaan sa baba, papunta doon. At hindi siya laging basa yung digger kasi pag basa laging digger dyan, lalamigin. So surrender. So dapat hindi siya lalamigin. So ayun naman ako, ano, ilalagay na yung kawayan papunta roon. So nakasandal na yung kawayan doon. So ilalagay na yung ano para magiging taytayan. So dyan may patong. O puputulan ba yan? Puputulan pa. So ayun na nga mga kuha, no? Ilalagay na namin yung pangalawang kawayan para sa taytayan namin. Kasi kapag laging basa kasi yung digger mga kuha ay lalamigin. So kailangan hindi sila magiging basa. So kailangan nila ng patungan. Ayan ako.
So, puputulan pa. Puputulin pa. So, kailangan putulan yung kawayan kay sobra. So, sa tubig mga kuha, napakahirap mag-umpisa. Pero pag mag-umpisa na, medyo mabilis-bilis na lang yan madig kasi nasa tubig yun, medyo malambot yan mga kuha. Matigas yung hinarang nila dyan, pero malamang parang bolt lang yan. Mayroong kukunin na isang bato para makuha lahat yung nilagay nila. Parang puzzle mga kuha. So ayun na nga mga kuha, no? Nalagay na namin yung pangalawa. Mayroon pang isa. So kailangan tatlo yan. Nahirapan tong isa dito. So ayun na yung pangatlong taytay namin. So ilalagay doon. So hindi na masyado yung digger. Ayan si nanay, oh. Pagtatawid, ganyan lang. Oh. Napakahirap na mawid, diba? So, punti pagkakamali mo dyan, doon ka na sa tubig. Nanay. So, puputulan pa dito kasi para magkasya. So, itong purpose na to ay para hindi laging basa yung digger. Dapat natin iniisip yung digger mga kuha. Kasi pag lalamigin sila dyan, hindi nila magawa-gawa yung trabaho nila. Lagi lang iniisip yung kalusugan nila. So, kapag ganyan, magagawa nila ang trabaho yung maayos. Gawa nila ang trabaho ng maayos. So tatlo na yan mga kuha. So nakakatawid-tawid na sila dyan. Tatalian pa yan kasi para hindi umikot-ikot ng kawayan. So yung hapon, no, ganyan din ang ginawa nila bago nila nalock yung bolt na yan, no? Ayan, nakabit na. So ayun na nga mga kabit na namin. So for preparation lang yan sa pagdig namin, no?
So, sunod ng mga araw ay madidig natin ng maayos. So, ngayong araw na to hindi pa namin madig yan. Akala ko makukuha namin ngayon. So, na-underestimate ko yung paggawa pa lang ng safety nung digger, no? Kasi dapat iniisip natin yung mga digger natin kasi kawawa naman sila na lagi silang basa. Hindi na magagawa ng maayos yung trabaho nila. Pero kapag ganyan, hindi na sila nababasa, so malamang maganda-ganda ang pagbutas niyan dyan. Ayun na nga mga kakuha. So nagawa na namin yung hagdan namin, taytayan namin papunta ron. So pwede na silang mag-umpisa. So kailangan lang na matali yung isang area doon. At tayo makakatawid na rin tayo dyan, no? So tingnan mo, napakadali na lang sa kanila. Kung maliligo, ayos masyado. Walang problema. Ayos! So ito na yun mga kung yung hindi makita-kita. So kung titingnan mo, naka-box-box lang siya mga kung. Tol, hawakan mo ngayon to yung maliit na yan. Yan, naka-box yun, di ba? Ayan o, yan lang din siya. Tapos sa taas, iba na naman yan. Ito. Ayan, iba na naman yan. Tapos ito sa gitna, iba din. Ito. Iba din. Tapos sa baba, magkaiba din yan. Ayan, no? Parang sinalpak-salpak siya mga kuha. Kaya parang bolt style siya. So ang problema nito, kung paano yan makukuha. Napakatitigas niyan. Solid, no? Buhay na bato. Ayan ang problema ngayon. So yan na ngayon ang hahanapin natin kung paano natin niya makuha. So yan ang problema namin ngayon mga kuha. Dito mga kuha, makikita mo talaga yung isda rito. Ayan yung sinasabi ko sa yung isda. Ayan siya. Ayan yung buntot to. So isdang isda yan. Tapos yung mata niya ay square. Ayan yun mga kuha. So ayun na nga mga kuha, no? Natapos namin araw na to at naset namin lahat, pero hindi pa kami masyado nakabiyak. So pinagpaplanawan namin na ibarina tapos saka sinsilin. So ngayong araw mga kuha, uwi na rin kami. Hapon na. Bukas naman ay mag-uumpisa ulit. So bukas wala ako, sila lang, dahil mag-attend muna ako ng libing. So ayun mga kuha, no? Ngayon nagpaplano kami ng basagin yan. So hindi namin kinaya ng sinsil. So matigas ko talaga masyado yung bato. So kailangan namin barinahin. So bukas magsisit sila ulit ng pagbarina dyan. At ako naman ay uuwi na, tapos babalikin. Yung sa kanila kasoy po. Sa atin yung kasoy, yung utas, sa kanila yung kasoy, babalik. Babalik din ako dito pagkatapos ng libing ng pizza. So yun mga kuha, hanggang dito na lang muna ang video. Pagkita-kita ulit tayo sa susunod na araw. Ayos!